ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Promdi. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Promdi kasama si Kisses Hubson. DZRH Balita Promdi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Martes, July 28, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi.
O ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naging mapayapa sa pangkalahatan. Balitang Promdi. Patong-patong na kaso laban sa kanyang pinsan kaugnay ng flood control anomalies ibinida ni PBBM sa kanyang sona. Balitang Promdi. Amienda sa EPIRA Law, pagpapatigil sa system loss charges sa kuryente at pagpapalawak ng tax exemption iniutos po ni PBBM. Balitang Promdi. Senado, pinaigtingan seguridad kasunod ng na-recover na IED. Entrada naman ng DOJ compound, binulabog ng pagsabog. Balitang Promdi. Malakihang taas presyo sa petrolyo kasado ngayong araw. Balitang Promdi. Lamitan City sa Basilan, positibo sa ASF outbreak. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi. Naging mapayapa pangkalahatan o generally peaceful ang sitwasyon sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon. Sa kabila ito ng pagka-aresto sa 51 rallyista sa kasagsagan ng kilos protesta sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon kay NCRPO Director Police Major Anthony Aberin, bahagi ng tungkulin ng pulisya na hulihin ang mga lumalabag sa batas tulad ng mga nag-vandalize. Sagot ito ni Aberin nang matanong ang grupong bayan kung bakit dinampot ang mga miyembro ng Vandals United. Balitang Promdi. Sa kaugnay na balita, 51 rallyista ang inaresto ng pulisya dahil sa vandalism at iba pang paglabag sa batas sa kaugnay ng mga kilos protesta laban sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ito po ang iniulat ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. kasabay ng patuloy na pagiging bantay sarado ng pulisya sa loob at labas ng Batasang Pambansa Complex at mga karatig na lugar. Ayon kay Nartates, tahasan nilang nilabag. Unang mga naaresto ay tahasan pong nilabag ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, Batasang Pambansa 880 at ang Republic Assembly Act of 1985. Gayon din ay ang mga ordinansang tulad ng pagsusuot ng balaklava o ang maskara na nakabalot ang ulo, leeg at mukha. Idiniin ni Nartates, hindi napapayagan ng pambansang pulisya ang nangyaring anti-corruption rally noong September 21, 2025 na sunugin ng mga nakamaskarang kabataan ang mga barikada at umatake pa sa mga pulis. Balitang Promdi. Samantala, puntahan muna natin mga balita sa probinsya. Standby, Romy Gonzales. Pamilya daw po ng isang estudyante mula sa Ifugao na namatay sa Naval Training Center sa Zambales. Humihiling namang imbestigahan ang pagkasawi ng kanilang kaanak. Ibalita mo yan na Rage 41 Romy Gonzales. Humihiling ng makabuluhan at imparsyal na investigasyon ng pamilya at mga kaibigan ni Aldwin Agnaunaw Bunuan Dolnoan, isa itong piloto na tubo sa Ifugao na nasawi habang sumasailalim sa pagsasanay sa Philippine Navy. Namatay si Dolnoan noong July 22, 2026 sa Naval Training Center sa Zambales. Ayon sa mga kamag-anak, dumaan umano si Dolnoan sa matinding pagpapahirap subalit wala pang opisyal na findings ang siniwalat ng mga otoridad. Sa unang araw ng tradisyonal na vigil o bowat sa Hulyaban Kiangan ni Ifugao, sinabi ng pamilya na hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ng Philippine Navy
sa publiko kaugnay sa naturang insidente. Hinikayat nila ang mga otoridad upang alamin ang sanhi ng pagkamatay ni Dolnoan at tiyakin ang pananagutan. Ang mga pangyayari sa insidente ay nangangailangan ng kasagutan. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Romy. Pilipinas ang oras, alas 3:11 na po ng umaga. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang maiharap pa ang sandamakmak na kaso laban kay House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng kinasasangkutan nitong flood control scandal. Kasabay nito'y nanindigan po si PBBM na walang sasantuhin ang anti-corruption campaign ng pamahalaan kahit sino pa ang tamaan, maging ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Sa panimula pa lamang ng kanyang ikalimang State of the Nation address, inamin ni PBBM na masakit man sa kanya ngunit kailangang gawin ang tama. Ito ay ang nalalapit na paghaharap nga ng patong-patong na kaso laban sa kanyang pinsan na si Romualdez. Idiniin po ni PBBM na ang ginagampanan niyang tungkulin bilang Pangulo ay para sa sambayan ng Pilipino at hindi lamang sa kanyang pamilya. Tiniyak naman ng Pangulo na ang mas malawakan at malalimang investigasyon sa korupsyon ay walang kinikilingan kahit na sino man at kailangang matunton ang punot dulo nito. Balitang Prompty. Samantala, panahon na para alisin ang system loss charge na ipinapasa sa mga consumer bilang bahagi ng kanilang buwanang bayarin sa kuryente. Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA, hiniling po ni Pangulong Marcos sa Kongreso na agad na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang ipagbawal ang paniningil ng system loss charge o charges. Kabilang na po ang value-added tax na ipinapataw dito. Anya, hindi kasalanan ng mga consumer kung bakit nagkakaroon ng system loss kaya hindi makatarungan na sila ay magbayad. Kasabay nito'y hiniling din ni Pangulong Marcos Jr. na agarang mapagtibay ang Sariling Kuryente Act na layuning gawin na mas madali para sa mga mamamayan ang pagpapakabit ng sariling pinagkukunan ng kuryente, kabilang na ang solar panel. Balitang Prompty. Samantala, dumako muna tayo. Balita naman mula sa Central Luzon. Mag-asawa na inirereklamo sa pagbebenta ng droga sa Samal, Bataan natimbog na. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Tatlong hininalang sangkot sa illegal na droga ang naaresto sa dalawang magkahiwalay na bypass operation ng Olongapo City Police Office na nagresulta ito sa pagkakasamsam ng kabuang 35.985 gramo ng hininalang shabu na may tinatayang standard drug price na 244,698 pesos. Dalawa sa mga naaresto ay kabilang sa street level individual SLI habang ang isa ay isang high value individual HBI at regional top priority target ng Pro3. Naharap ang mga suspects sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon sa Olongapo City Police Office, magpapatuloy ang mas pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Dionisio Maniago Jr. upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Olongapo City. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Standby lang kay Freddy Fajardo. Pilipinas ang oras, alas 3:15 na po ng umaga. Ipinanawagan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ang pagpasa ng batas na magkakaloob ng tax relief para sa middle class at maliliit na negosyo. Sa kanyang ikalimang SONA o State of the Nation Address, binigyan din ng Pangulo na layo nitong maibsan ang pasakit na dala pa rin ng energy crisis. Kabilang sa hiling ng Pangulo ang tatlong panukala. Kabilang dito ang gawing libre ang buwis o gawing libre sa buwis
ang mga kumikita ng 350,000 pesos kada taon. Gayon din ay babaan ang buwis ng iba pang mga manggagawa. Pinapaalis din ng Pangulo ang minimum corporate income tax sa maliliit na negosyo o MSMEs at ang pagkakaroon daw po ng tax amnesty para sa mga may hindi nabayarang buwis o multa. Balitang Prompty. Pumalo naman sa 25 bilyong piso ang halaga po ng nabawi na freeze at naipreserbang salapi at ari-arian ng pamahalaan mula sa mga naakusahan sa flood control scandal. Ito po ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Ayon sa Pangulo, mula sa naturang halaga, higit 800 milyong piso ang direktang naibalik sa pondo ng bansa. Tiniyak naman ng Pangulo sa publiko na patuloy ang pagulong ng hustisya at agad na ibabalik sa kaban ng bayan ang lahat ng pondong mababawi mula sa mga mapatutunayang sangkot sa korupsyon. Matatanda ang kanyang ika-4 na zona. Inilutang po ni PBBM ang malawakang katiwalian sa flood control projects at iba pang infrastructure projects sa pamahalaan. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:17 na po ng umaga. Puntahan natin, balita naman mula sa Pangasinan. 34 anyos na lalaki natagpo ang duguan at walang buhay sa gitna ng daan sa Kalasyaw. Ipinapalagay daw po na biktima ng hit and run. Ibalita mo yung RH38, Freddy Fajardo. Duguan at wala nang mali nang itakbo sa Pangasinan Provincial Hospital sa San Carlos City. Subalit idiniklarang dead on arrival ng duty physician ng biktimang 34 anyos na lalaki na residente ng Kalasyaw matapos itong matagpong nakahandusay sa gitna ng Provincial Highway sa Kalasyaw San Carlos City Road sa Barangay Macabito. Batay sa ulat ni Kalasyaw ay si Chief of Police Lieutenant Colonel Daryl Mibado, nakita ang biktima ng isang napadang motorista na agad ipinagbigay alam sa kanila kaya't agad niyang pinrespondihan sa kanyang mga tauhan na nagpapatrolya malapit sa lugar at itinakbo pa sa paggamutan subalit hindi na umabot ng buhay. Sa postmortem examination ay sinagawa sa Pangasinan Provincial Hospital, ang sanhi ng pagkamatay ng biktima ay multiple organ damage kaya't pinalalagay na ito'y biktima ng hit and run. Sa ngayon nagpapatuloy pang masinsinang investigasyon at nagsasagawa ang mga otoridad ng backtracking investigation sa mga CCTV sa lugar. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristarte tag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Samantala sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, hindi matitinag ang ating bansa sa mga nang-aalipusta at lalong hindi pasisiil sa mga manlulupig. Ito po ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA nang banggitin ang usapin sa West Philippine Sea. Ayon kay PBBM, gagamitin ng pamahalaan ang lahat ng mapayapa at legal na paraan para itaguyod ang landmark na 2016 arbitral ruling at depensahan ang karapatan ng Pilipinas sa naturang teritoryo. Nanindigan din po ang Pangulo na hindi kailanman iaabandonhin ng Pilipinas ang naturang makasaysayang ruling at gagawin ng gobyerno ang lahat ng aksyon laban sa anumang pagtatangka na pahinain o questionin ito. Balitang Prompty. Iniulat din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address ang lumalaking papel ng Artificial Intelligence o AI sa mga critical sectors sa bansa, mula sa edukasyon hanggang sa iba't ibang industriya. Sa kanyang talumpati, ibinida po ni Pangulo
na nakapaglunsad ang gobyerno ng malaking training programs para sa AI readiness na nakaabot na sa higit 1.8 milyong individual. Gate po ng Pangulo ang tagumpay na ito ay magiging daan upang lalo pang palawakin ang AI literacy sa ating bansa at matiyak na mananatiling competitive ang mga Pilipino sa buong mundo. Balitang Prompty. Samantala, balita naman mula sa Eastern Visayas. O bago po sa Eastern Visayas, puntahan muna natin ang Western Visayas. Standby kay Joe. Negosyante natimbog naman matapos na makuhanan ng hindi lisensyadong baril. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Inaresto ng Police Regional Office 6 ang 49 anyos na negosyante at nasamsam ang 3 hindi lisensyadong baril sa pagpapatupad ng search warrant sa Barangay Mongpong, Rojas City, Capiz. Isinagawa ng Provincial Intelligence Unit ng Capiz Police Provincial Office katuwang ang Rojas City Police Station ang operasyon sa bisa ng search warrant para sa paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasamsam sa operasyon ng isang kalibre 45 na baril na may serial number na 223718, isang kalibre 38 na revolver, isang improvised na 12-gauge shotgun, mga magazine, iba't ibang bala, holster at sling bag. Pinuri ni PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang mga operatiba at binigyang diin ang kahalagahan ng kampanya laban sa mga illegal na baril sa pagpigil sa krimen at karahasan. Ang suspect ay nasa kustodiya ng Rojas City Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jo. Standby naman kay Jimmy. Pilipinas ang oras, alas 3:23. Nag-iwan naman ng malaking puwang at mapait na aral para sa lahat. Ang nangyaring Tacloban City shooting incident. Ito po ang giniti Pangulong Marcos sa kanyang sona nang mabanggit ang masakit na insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang protektahan ang kabataan laban sa anumang uri ng dahas, karahasan at kapabayaan. Saad pa ng Pangulo, sa kanyang sona, makikipagtulungan ng pamahalaan sa Department of Education, pambansang pulisya at mga barangay upang mapalakas ang seguridad sa bawat paaralan. Sa huli, binigyang pugay ng Presidente ang buhay ng 3 mag-aaral na nasawi sa trahedya. Balitang Prompty. Mahigit kalahati ng 24 na senador ang hindi naman dumalo sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Batay sa ulat, si Senador Camille Villar lamang ang dumalo mula sa 11 miyembro ng Senate Minority, habang hindi naman nakadalo sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Robin Padilla, Loren Legarda, Mark Villar, Christopher Bongo, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Jingoy Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Nasa kustodiya ng otoridad sina Marcoleta at Estrada matapos na masampahan ng kasong plunder na walang piyansa. Habang si De La Rosa naman ay nagtatago kasunod ng paglalabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court noong November 2025. Ayon kay Senador Amy Marcos, may sama ng loob ang ilang miyembro ng minorya dahil ilan sa kanila pong mga kasamahan ang nakakulong at naharap sa kaso. Samantala, bigo rin na makadalo sa SONA sa panig ng mayorya sina Senators Vicente Soto III, Bam Aquino at Ping Lacson. Ayon po kay Soto, nakararanas siya ng bad flu at ayaw niyang makapanghawa. Bukod pa sa sumasailalim po siya sa matinding gamutan, gawa nga po ng matinding ubot sipon, habang wala pang inilalabas na dahilan o komento sina Aquino at Lacson sa bigo nilang pagdalo sa SONA. Balitang
Promdi. Samantala, puntahan naman natin, balita muna tayo sa Northern Samar. Standby Jane. Aktibong NPA. Nahikayat daw po ng mga pulis na sumurender sa pamahalaan. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Patuloy ang pagtugon sa panawagan ng pagbabalik pamahalaan sa ilan sa mga listadong New People's Army ng lalawigan ng Northern Samar. Muling nadagdagan ang bilang ng mga NPA na nagsurrender ng mahikayat ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company at makasundaluhan mula sa 70th Infantry Battalion Philippine Army. Itong isang miyembro ng New People's Army ng Barangay San Francisco, Katubig, Northern Samar. Ang 53 taong gulang na NPA ay sumuko sa unit ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company. Naniniwalang otoridad na masusundan pa ito lalo pat gutom ang kanilang kalaban. Dadaan ito sa mga tactical interviews upang malaman ang sinseridad ng kanilang pagsuko bago tumanggap ng programa na tinatawag ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP at ng Local Social Integration Program o LSIP. Hinimok pa ng PNP na nasabing unit ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company ang iba pang NPA na iabandona na ang armed struggle at magbagong buhay. Ayon sa nasabing unit, bukas ang istasyon sa pagtanggap ng mga NPA na willing magbalik pamahalaan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat Jane Galit Bantayan. Samantala, standby lang June. Inilatag naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga priority bills ng mataas na kapulungan sa pagbubukas ng ikalawang regular session ng 20th Congress. Kabilang dito ang mga panukala sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, paglikha ng trabaho, pagpapabilis ng mga proyektong pang-infrastruktura at agarang pagpasa ng panukalang 2027 National Budget. Ayon kay Gatchalian, kailangang unahin ang ekonomiya dahil nahihirapan pa rin ang maraming Pilipino na matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Kasama rin sa kanilang prioridad ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law upang mapatatag ang supply at presyo ng bigas habang napoprotektahan ang kita ng mga magsasaka. Isusulong din ang ginhawa bill na naglalayong dagdagan naman ang take-home pay ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbawas ng buwis sa ilang kita at benepisyo. Balitang Promdi. Hinimok naman ni Monetary Board member at dating Finance Secretary Benjamin Diokno si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatilihing malinis, malinaw at walang mga insertion ang panukalang pambansang pondo sa 2027. Ayon kay Diokno, dapat ay maihatid ng malinaw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mensahe na ang budget ay kinakailangan transparent at hindi dapat napakialaman. Iginiit din ito na dapat ay gamitin ni Pangulong Marcos ang kanyang line item veto power upang alisin ang mga kahinahinalang alokasyon sa budget. Umaabot sa record na 7.2 trillion pesos ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Mas mataas ng 6% kumpara sa 6.793 trillion pesos na alokasyon ngayong taon. Sinabi po ni Diokno na ang paulit-ulit na pagdaragdag ng Kongreso sa panukalang budget na ipinapasa ng ehekutibo ang nagiging pinagmumulan ng katiwalian. Balitang Promdi. Samantala, balita naman tayo mula sa Davao. Bangkay ng lalaki natagpuan sa kanal sa Davao del Norte. Walang senyales daw po ng foul play. Ibalita mo yan, Jun Suter ng Aksyon Radyo Davao. Natagpuan ang bangkay ng isang 54 anyos na lalaki sa loob ng isang kanal sa gilid ng kalsada sa Purok San Roque, Barangay Visayan Village, Tagum City, Davao del Norte, dakong alas 7 ng umaga, Hulyo 27. Kinilala ng mga otoridad ang biktima sa alias na Jerry na residente na naturang barangay. Batay sa paunang investigasyon ng Scene of the Crime Operatives o SOCO at kapulisan, walang nakitang sinyalis ng foul play sa insidente. Sa inisyal na pagsusuri, pinaniwala ang nalunod ang biktima matapos mahulog sa
kanal, bagamat patuloy pang inaalam ng mga investigador ang insakto mga pangyayari na humantong sa kanyang pagkamatay. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Tagum City Police Station upang matukoy ang lahat ng sirkumstansya ng insidente. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promptly. Maraming salamat, June Suter. Samantala, hinigpitan ng Senado ang seguridad matapos na matagpuan ang isang improvised explosive device o IED malapit sa kanilang gusali sa Pasay. Ayon kay Office of the Sergeant at Arms, Chief Alfred Corpus, nakita ang kahinahinalang pakete malapit sa gulong ng isang towing truck at nakatago sa isang kahong mukhang lalagyan ng biskwit. Hindi ito agad napansin hanggang sa mabuksan ng manggagawa at makita po ng mga kawada, orasan, baterya at blasting caps. Gayon din po ang brown powder sa loob. Isinailalim ang narecover na pampasabog sa forensic examination ng scene of the crime operative Sosoko habang inaalam pa kung may kaugnayan ng naturang IED sa nangyaring explosion malapit sa entrance ng compound ng Department of Justice sa Maynila. Samantala, kinundi na naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ng umano'y pagtatangkang manghasik ng takot. Kasabay ng pagtiyak na hindi ito makagagambala sa trabaho ng Senado para sa mga Pilipino. Balitang Promptly. Sa kaugnay na balita, binulabog nga po ng pagsabog ang compound ng Department of Justice ilang oras bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ayon sa National Capital Region Police Office, dakong alas 12:30 ng madaling araw na sumabog ang improvised explosive device o IED sa Padre Faure Street malapit sa entrance ng DOJ compound. Wala namang naiulat na nasugatan, ngunit 2 sasakyan ng DOJ ang nasira sa insidente. Patuloy na iniimbestigahan kung sino ang nasa likod ng naturang pagpapasabog sa lungsod po ng Maynila. Balitang Promptly. Sa iba pa nating mga balita, nakadepende naman sa sariling paniniwala at pagiging viral ng isang post ang paghusga ng maraming Pilipino kung totoo o hindi ang impormasyon na nakikita sa online. Ito po ang lumabas sa survey ng Pulse Asia na isinagawa noong June 28 hanggang July 6 sa 2,400 respondents. Ayon sa survey, 33% ang nagsabing sariling paniniwala ang kanilang batayan, habang 7% naman ang umaasa sa dami daw po ng mga likes, shares o kaya naman ay opinyon ng pamilya at mga kaibigan. 35% pa rin ang nagsabi na sa mga lehitimong source sila tumitingin upang beripikahin ang impormasyon sa internet. Mabuti naman. Nakita rin sa survey na 72% ng mga respondents ang naniniwalang malaking problema sa Pilipinas ang pagkalat ng disinformation at fake news. Balitang Promptly. Iniimbestigahan naman ng mga otoridad ang umano'y mga banta online na nagmula sa ilang estudyante sa Las Piñas City. Hiniling po ng Department of Education o DepEd ang tulong ng PNP Anti-Cybercrime Group at Bahay Pag-asa upang siyasatin ng mga kumakalat na mensahe at pahayag na nagdudulot po ng pangamba sa mga paaralan at mag-aaral. Kinundi na rin ng Department of Education anumang uri ng pagbabanta at pagpapakalat po ng hindi angkop na mensahe o video na maaaring magdulot po ng takot o pangamba sa mga mag-aaral at buong komunidad ng paaralan. Kasabay nito'y sinabi po ng ahensya na magpapatupad dito ng mga security protocol, rerepasuhin ng access control sa mga paaralan upang matiyak daw po ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang empleyado. Patuloy naman na iniimbestigahan ng otoridad upang matukoy ang pinagmulan po ng online threat
at ang posibleng managot sa naturang pagbabanta. Balitang Prompty. Samantala, kumpirmado na ang mga kaso ng African Swine Fever o ASF sa ilang barangay sa Lamitan City sa Basilan. Ayon kay Basilan Provincial Veterinarian Charmaine Tutu, umabot na sa 113 hog raisers ang apektado ng outbreak at hindi bababa sa 284 na baboy ang naiulat na namatay. Sinabi ni Tutu, una nang nagsagawa ang City Veterinary Office ng pangongolekta ng blood samples matapos naiulat ang pagkamatay ng mahigit 20 baboy sa 3 barangay dahilan upang madiskubring positibo nga sa ASF outbreak ang syudad. Bunsod dito'y agad naman na nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng lockdown at ipinagbawal na po ang pagbiyahe o pagtatransport ng mga baboy. Gayon din ang mga produktong mula rito upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Hinimok din nila ang mga hog raiser na agad na i-report ang mga may sakit o namamatay na baboy at mahigpit na sundin ang biosecurity measures upang maiwasan ang pagkalat ng ASF. Balitang Prompty. Pilipinas, ang oras natin, alas 3:37. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Prompty. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon dito po sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Prompty. Kumusta na po ang ating mga kababayan? Kayo ho ba ay nakinig ng State of the Nation Address o ang ulat sa bayan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon? Ang tanong, kayo ho ba ay satisfied sa kanyang mga iniulat? Kayo ho ba ay nasiyahan? O kayo ho ay nayamot? Or baka naman ho kayo ay may mga hinahanap pa doon sa kanyang State of the Nation address na parang hindi yata nabanggit. Pwede nyo po i-share sa akin dito po sa ating text line, dito sa ating comment section sa DZRH News Television. Tayo po ay naka-live, ganun din po sa Facebook, DZRH Manila. Mamaya ho'y babasahin ko yung inyong mga comment. Pero kapansin-pansin po kahapon wala na yung red carpet doon sa ginawa pong State of the Nation address. Kaya lang dahil doon sa walang red carpet, which is sabi naman talaga dapat ay simple, payak. Pero marangal daw ho ang sona ng Pangulo. Kapag pala ganun, parang kahit pa paano nawala yung excitement na sino kaya ang magsusuot ng maganda? Sino ang i-stand out mula sa mga kasuotan? Diba? May mga ganon. Sino kaya ang kakaiba? Kasi kapag ka naka-red carpet, talagang makikita mo isa-isang rumarampa ang mga mambabatas at ang kanilang mga asawa o kanilang mga partner at iba pang mga VIP guests sa Kongreso o sa Batasang Pambansa. Pero marami din po tayong nakita doon. Ay marami pa na tayong mga kilalang personalidad ang hindi nakita. Ay kabilang na ho dyan. Siyempre, yung mga senadora na hindi dumalo doon sa zona ng Pangulo. Pero iba naman ho nakinig. Bakit ko na lamang nakinig? Kabilang na po dyan si
Senador Robin Padilla na hindi po dumalo doon sa SONA, pero nag-comment po siya doon sa kanyang o nagbigay po siya ng kanyang komento doon sa kanyang Facebook page. Ang sabi ho niya, naku, maraming salamat sa Pangulo dahil ginawa mo daw na Tagalog, Filipino. Yan, Filipino ang mayorya o karamihan po doon sa iyong talumpati. Kaya lang masyadong straightforward yung pagkakasabi. Yan po talaga ang kailangan para maunawaan naming mga hampas lupa. Yun ang sabi niya. Ayun. So, ibig sabihin, nakinig din naman siya. Samantala, bukod po dyan ay kapansin-pansin na marami nga po ang mga VIPs o ilan po mga opisyales bukod pa po doon sa mga nakakulong at ang hindi po nakadalo sa State of the Nation address. Ang tanong, ano kaya ang dahilan? Bukod kay Senator Tito Soto na nagsabing siya nga po ay may sakit, ano naman ang dahilan ng iba? Mayroon ba silang importanteng lakad o alam na nila ang sasabihin o ayaw nilang marinig ang sasabihin? Sabi ho ng minority group sa Senado, ang hindi nila pagdaloy dahil doon sa kanilang sama ng loob. Dahil sila po ay may mga kasamahan na wala roon kahit hindi ginustong wala roon at hindi nakalalaya. Sabi naman ni Andres Jr. Dalisay, okay lang yan, Ma'am Kisses. Okay lang kahit na hindi naman umattend ang ilang senador ng SONA. Ang pinaka-importante naman, kahit hindi sila dumating, ang importante po ay naihatid ni PBBM ang kanyang ulat sa bayan. Ang sabi nga po ng palasyo ay, kumbaga, dumating man o hindi, wala hong problema at hindi ito makakaapekto. Dahil ang ulat sa bayan ng Pangulo, mas marami po ang ay natuloy at mas marami po ang mga nakinig. Kumbaga naipahatid niya sa mas maraming Pilipino ang kanyang mga dapat na iulat. Muli doon sa ilang mga highlight ng SONA kahapon, kabilang na nga po dyan yung sa issue ng flood control. Bagamat medyo bukod po doon sa sinabi niya nga mayroon ng patong-patong na kaso, sandamakmak na kaso na naghihintay po sa kanyang tinawag na pinsan, pero hindi na niya binanggit yung kung sino man yung si pinsan na tinutukoy. Kumbaga doon sa ating mga kababayan, alam na nila. Alam na nating lahat kung sino po ang tinutukoy niya. Bukod po doon, wala nang masyadong nabanggit ang Pangulo tungkol po doon sa issue ng flood control at corruption. Aside, doon sa sinabi niya na meron tayong mga nabawi na mula dyan sa corruption flood scandal, kung saan ay yung perang yan na naibalik sa pamahalaan na ipantulong naman sa ating mga kababayan. Ang isa sa mga napansin kong wala, ewan ko lang confirm nyo correct nyo po ako kung meron ba o wala. Kasi minsan alam nyo naman ang oras ko, ang madaling araw. So minsan habang nakikinig, napapapikit-pikit ako Parang walang issue sa drug campaign ng anti-drug campaign ng administrasyon. Ano na nangyari? Parang hindi kasama, Ganon din yung sa anti-criminality. Ano pa ba yung mga hindi ko narinig doon? Ayos sa VAT sa pagkain. Di ba yun yung hinihingi ng lahat? Paano ba mapapababa? Baka po pwedeng alisin yung value-added tax o buwis sa pagkain o mga pangunahing bilihin. Yun yung mga iniintay na mukhang medyo kulang. Ika nga. Although, doon sa mga kanyang mga nabanggit, kabilang na po yung
pagtanggal ho o yung pagpapalawak ho ng exemption sa tax ng mga empleyadong sumasahod po ng 300 ng hanggang 350,000. Yung sa kasalukuyan ho kasi kung hindi ako nagkakamali hanggang 250,000 na taunang sahod po ng empleyado. Yun po ang may tax exemption. Pero ang sabi po ng Pangulo at pinapakiusap niya sa Kongreso ay gawa ng paraan na maipalawak pa o mapa-expand pa sa 350,000 pesos. Bukod po dyan, binanggit rin po niya yung tungkol sa murang kuryente. Ang mga hakbang sa murang kuryente, tanggalin yung system loss charges. Ganon din yung may kinalaman sa solar panel. O, di ba? Kayo ho, ano po yung mga napansin nyo dito sa zona ng Pangulo? Good morning muna ang ating pagbati. Oy, Bentong, good morning sa'yo, sir. June Oliveros, isang magandang umaga, happy viewing, happy listening. Ganon din po ang ating pagbati kay Sholo Abad. Marami din nabanggit, marami din na hindi nabanggit, Ma'am Kisses, not satisfied in our president at kulang po ang mga senador. Doon sa issue ng senador, hindi naman yung mga senador ang mag-uulat sa bayan. Pero kung ano man yung mga nakita mo na hindi ka nasiyahan o kaya ay mga hindi nabanggit, Sholo Abad, mag-cite ka ng example kagaya nung binanggit ko kanina. Sabi naman ni Clarence Faith Concepcion, marami po ang hindi natuwa sa zona kahapon. Bakit naman Clarence Faith Concepcion? Ako naman may mga narinig ako na kung tutusin, maganda ho lahat ng mga binanggit ng Pangulo. Kabilang na nga po yung sa hakbang niya para sa anti-bullying, para sa mga kabataan, yung pag-hire ng mas marami pang mga guidance counselor. Ganon nga din po yung sa murang kuryente, nabanggit ko na kanina. Ganon din po yung sa pagpapanagot doon sa iba sa mga sa flood control mess. Bagamat sabi ko nga medyo parang kulang. Bukod po doon sa ano pa ngayon nabanggit niya kahapon marami pang iba, ha? Pero sabi ng iba, marami ho ang maganda doon sa sinabi po ni PBBM. Kaya lang ang tanong, papaano ba silang masasatisfied kung yan ay naririnig lang? Ang dapat daw ho, yan ay talagang maramdaman nila at matupad ang mga pangako na yan. Sabi naman ni Loiteo Natum, kailan po ba tayo nagkaroon ng Pangulo na walang kumontra? Yung kay Romualdez, hindi pinaniniwalaan yan ng mga kontrabida. Samantala, isang magandang umaga rin po ang ating pagbati kay Sir Max Alvarez. Lagi din pong nakaantabay sa ating programa. Kay Ma'am Becky Tezuka, kay Reynel Nera. Good morning. Binabati rin po natin, good morning, happy listening, happy viewing. Sabi ni Franz Mendoza, okay lang naman ang zona pero kulang pa din po sa mga inaasahan sa Pangulo na sasabihin niya tungkol sa katiwalian. Pa-shoutout po ulit kami dito sa mga Mendoza family sa Barangay Sungay West. Binabati rin po natin ang isang magandang umaga. Happy viewing si Eric Mercado. Sana mababang presyo po ng bilihin kaysa bigay ayuda ang sinabi po ng Pangulo para sa kanya. Dencio Golino, isang magandang umaga. Marami pong kulang sa ibinida niya kaya unsatisfied. Sabi ko nga po, doon sa mga na medyo nakukulangan, paki-cite ho kung ano yung nakita nyo na medyo kulang. Para naman kumpleto, baka sasabihin kasi ng iba na, uy, sabi kayo na sabi ng kulang. Wala naman kayong mabanggit kung ano yung sinasabi nyong kulang at hinahanap nyo na hindi nyo narinig. Sabi ni Mauro Jonas Pilyaga, sana po maamyendahan agad ang Meralco losses charge. Sergio Trinidad, good morning. Binabati rin po natin ang mga taga PPC o Puerto Princesa City, Palawan. Isang magandang umaga
Sa mga taga Macalelon, Quezon, kay Manuelita Espartines Donoso. Chester Udtuhan ng Tanawan, Leyte. Good morning. Sabi dito ni Max, kung ako ang tatanungin, maraming kulang talaga ang talumpati ng Pangulo, pero okay lang, at least nasabi sa lahat ang kanyang mga sasabihin. Winwin Aquino Rampramuran, pakibati po si Mother Mary Jean Ramurana, lagi po nakikinig mula sa Flora, Apayao. Binabati rin po natin si Ricky Tabada mula sa Cagayan Valley, Tino Magsino ng Chicago, Carmelo Limosnero mula sa San Francisco, Agusan del Sur, sa mga taga Santa Maria Laguna, kay Tessie Pindon, sa mga taga Puerto Galera, Oriental Mindoro, kay sa Basilio Cabalejo, good morning. Ang problema pala ay ang mga mambabatas. Ay kuminsan po kasi sabihin na nating naipangako ng Pangulo, pero kaya lang yan ay pinapakiusap niya at sinasama po niya doon sa mga inihiling niyang maging prioridad na panukala upang maipasa. Pero kapag hindi kumilos ho ang Kongreso, yung mataas at mababang kapulungan, wala ho talaga mangyayari. Ganun po kasi minsan. Peace and order ang kulang. Pareho tayo ng binabanggit. Ako naman yung sabi ko nga yung criminality. Yung crime issues natin parang hindi nabanggit. Bobby San Juan, isang magandang umaga. Gary Corpus, Lando Abaw, good morning kay Susan Box. Maganda yung kanya pong nireport para sa akin, sabi ni Susan Box. Tarsila Espiritu Castro, good morning mula sa Athens, Greece. Binabati rin po natin sa magandang umaga si Señorico Elgarico. Ganon din si Ed Poyawan. Sabi niya, yes, kisses, satisfied po. Esperanza Dizon, good morning. Chester Udtuhan. Eduardo Umampo mula sa Fairfield, California, USA. Edna Rodriguera, good morning, at kay Jovet Elguera. Binabati rin po natin si Mama Evan Lang. Ganon din si Filemon Mamuad. Good morning, sana makasuhan na po ang kanyang pinsan. Kasi nauna pang kasuhan si Senator Marcoleta. Sabi naman ng ating listener, si Lourdes Candelaria Bukiran mula sa mga Tarem, Pangasinan. Si Teodoro Ege, sabi niya, sana po mamigay na sila ng special payout ng Marikina City para po sa mga driver na marami po ang di nakatanggap. Talaga, marami pang hindi mga nakatatanggap. June Oliveros, good morning. Binabati rin po natin ang isang magandang umaga sa Efren Lorenzo. Sabi niya, maganda naman po lahat ng sinabi po ni PBBM. Mabuti nang sinabi niya. Ang tanong ay kung tutuparin niyang lahat. Ayun sabi ko nga po tama po yun. Sabi ko nga dapat ay matupad lahat ng mga ipinangakong yan. Pero minsan hindi lang po dapat ang kikilos ay ang Pangulo, ha? Tatandaan po natin yan. Meron din po dapat na pagkilos mula sa dalawang kapulungan, lalo na po doon sa mga kailangang mga batas na dapat maipasa bago maipatupad. Sabi naman ni Cirilo Delcano, pangbubudo lang po ang SONA. Si Glowing Shine, dapat noon pa kinasuhan. Para naman po sa akin, kung hindi man po noon pa, at least ngayon nasabi na at sana nga'y matuloy na. Teodoro Ege, isang magandang umaga. Ganon din po kay Ramil Valdemoro mula sa California. Nestor Felipe, sa mga hindi ko po natatawag, nako, mag-say present po kayo. Baka mamaya sasabihin nyo naman hindi ko kayo natawag. Pinoy ako, sabi niya, di pa nga nagagawa ang pangako niya, noong nakaraang nangako siya. Tapos kahapon nangako na naman, sabi po ni Pinoy ako. Meron naman din po mga natupad, hindi nga lang lahat siguro. Katulad nung benteng bigas, kahit pa paano naman natupad. Yung sa internet connection, kaya lang medyo kulang. May mga natupad naman, kaya lang parang kulang. Yun, para sa akin Jose, sabi niya, Madam, ika nga matumpal sa wika ng mga Ilocano. Ano po ibig sabihin nun?
Binabati natin si Cors Navarro Galindez, yung pagmamahal mo nga sa kanya, kulang yung sona pa kaya. Jun Olivero, sana matupad po ang lahat ng sinabi po ng Presidente. Sana ma-industrialize tayo para makaahon sa kahirapan. Roberto Raqueño, good morning. Kay Popstan ng Taiwan. Ganon din po pagbati natin kay Antonio Carrasco. Kay Lito Lacerna, good morning. Sa mga hindi ko po nabati, nako patawad po. Pero atin po tatandaan dito sa mga binabanggit natin, maraming natuwa, maraming hindi, maraming nakulangan, maraming nasiyahan. Pero sa bandang huli, sabi nga po natin, kailangan sana ay matupad. Pero hindi kakayanin ho yan ng overnight. Hindi rin po yan kakayanin ng nag-iisa lang ang Pangulo. Yan po ay pagkilos po ng lahat. Anyway, tayo po ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa ating balitaan. Dito po sa Balitang Promdi. Muli po ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Muli ang oras natin, 4 na minuto bago mag-alas 4. Good morning and happy Tuesday. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.